Magandang araw sa ating lahat mga ka-DRRM. May mga nagtanong kung applied ba yan sa buong Santo Tomas o sa dalawang barangay lang ng Santo Tomas na, na demo ko last time, which is Bagutari and Malapagay. Gaya ng sinabi ko, kahit buong Pilipinas, hindi lang Region 2, kahit buong mundo, basta may baseline data ka at ma-automate mo ng maganda, mai-program mo ng maganda. So, ipapakita ko. Ito yung buong mapa ng Santo Tomas, which I selected 27 barangays. Ang selected municipality natin, mga ka-DRRM, is Santo Tomas. Makikita nyo dyan. So, tumingin tayo sa mga natag na barangay, which is Barangay Bubug, na malayo sa Cagayan River, pero bigyan natin ng flood situation na 28 meters. So makikita nyo, hindi apektado ang Bubug. Pero kung may ibang hazards tulad ng bagyo, earthquake, landslide o kaya conflagration, yung sunog, maaring mangyari din dito sa barangay na ito. So tingnan natin. Yan, may mga pangalan. So ang ibig kong sabihin, kung ano na ipasok mo sa baseline data mo, tulad yan, natag siya pero hindi nabigyan ng pangalan, no data. Yan, family of 3, si Asiesto. Magbigay pa ako ng isang barangay na malayo sa Cagayan River. Ito, Biga Oriental. So nakatira dyan ay si Mr. Kureg Roger, household of 3. Ang nakatira dito si Mr. Ulep, Ben Ulep, family of 4. So yan ang sagot ko sa nagtanong. Mag-a-apply ito kahit saan, hindi lang sa dalawang barangay ng Santo Tomas. For as long as ang baseline data mo natag. So I hope nasagot ko yung mga tanong na yan. So magsishare ako ng isang slide kung paano ginawa, saan nanggaling ang mga pangalan na yan. So ito po, dito nanggaling ang pangalan na yan. If you will note, Santo Tomas yan, buong bayan ng Santo Tomas, kahit saan ka pumunta, Santo Tomas yan. Sa iba-ibang barangay, ito, Barangay Amugawan. Ibaba natin. Barangay Bolinao, Kulalabo. Barangay Kanyogan, Abajo Sur. So, andyan lahat yung pangalan. Buong Santo Tomas yan. So, ang kaigihan nito, bakit kailangan itong baseline data na ito, para alam mo kung sino nakatira doon sa bahay na naapektuhan ng sakuna o ng disaster. If you will notice, limited lang ang columns natin to family ID, province, city, municipality, barangay, relationship, last name, given name, middle name, age, sex, and occupation. Pero ito, Excel data lang ito. So, paano nyo malalaman, paano na-link doon sa automated system, doon sa mapa, itong pangalan na ito? So, dito natin siya makikita. So, if you will notice, ito na yung automated. Ito yung Excel file. Ito yung automated. So, halimbawa, ilang probinsya sa Region 2?
5 provinces. So, since Santo Tomas yung area of concern natin, pili natin Santo Tomas. Santo Tomas. Ayan. So, since Bagutari yung in-example natin kanina, Bagutari. So, anong sinasabi ng automated file na ito? 1,298 entries. So, ibig sabihin, at that time na kinuha itong data, merong 1,298 na tao sa Bagutari na nakaregister. Notice na ang sinabi sa baba, showing 10 to 1,288 of 1,298 kasi minus 10 na dahil 10 ito eh. Makikita nyo na all sorts of ages. Male, female. Ngayon, interesado tayo sa ilang males sa Bagutari. So, male lang ang lalabas dyan. So, tignan natin next page niya, male pa rin. Next page, male pa rin. Next page, male pa rin. O, tandaan nyo, itong pangalan nito, Acera, itong huli, Paddanan Roque. So, Paddanan JJ naman itong itong nasa taas. Ibig sabihin, kadugtong niya. I-increase natin yung dami into 100 entries o 25 entries. So 25 na yan. So nag-end dito kay Malsi. So pagpunta mo sa next page, Malsi AJ. So ibig sabihin kapamilya. So pagkuha ng pangalan ng tao, kung na-geotag na siya, kung binigyan mo ng column na GPS coordinates, tapos sa isang pamilya, hinighlight mo siya as isang pamilya, isang family ID, doon nabubuo yung pagtag mo dito yung mapa, nakukuha yung kung sino nakatira doon kasi iisa ang GPS coordinate or location nila. So dyan po nabubuo yan. Ngayon, interesado ako ang local chief executive. Interesado akong bigyan siya ng, halimbawa, binaha yung barangay. Isang peculiar need ng babae na nasa menstrual age. So, sanitary napkin. Halimbawa lang. So, palitan natin ang gender ng female dito sa barangay Bagutari. So, makikita mo rito, puro female lahat yan. Kahit yung female lahat yan, punta tayo sa next niya, female lahat yan. But hindi naman lahat ng female ay nasa menstrual age. So, assuming na mag-start ang menstrual period ng babae sa 12 years old. Notice na 646 ang entry dito sa female population ng Bagutari. Assuming na mag-start ng 12 years old yung nangangailangan ng sanitary napkin at mag-end siya sa age na 54
5, sabihin na lang natin. Or 50. So makikita mo na of the 600 plus, 646 kanina, 393 na lang ang bibigyan mo. So, ang sinasabi ko, kung na-expand mo itong data na ito, na pati religion, ma-distinguish mo kung sino ang Muslims, sino ang hindi kumakain ng isda, may allergy sa isda, sa chicken, sa baboy, sino hindi kumakain, at kung anumang putahe. So as local chief executive, alam mo kung anong ihahanda mo sa community kitchen mo pag magpakain ka sa mga victims of disaster. So I hope naliwanagan yung mga nagtanong. Next session, doon na lang sa lesson natin, lesson na ibibigay ko about doon sa discharge sa flooding, yung discharge ng water. By the way, may mga agency rin nagtanong, ginagamit ba yung yung discharge sa pagdetermine ng flood control projects? So, ang simpleng sagot ko po, I do not want to arrogate myself doon sa functions ng agency or department na yon. Ang concern ko lang ay mag-predict ng flood para mailikas ang mga tao na dadaanan ng pagbaha, hindi yung pagdetermine ng flood control project. So as to pwedeng gamitin yung Manning's equation sa pagdetermine ng flood control project, itanong na lang nyo sa concerned department o concerned agency. So maraming salamat sa inyo. Hope to see you next time. Thank you very much.